Welcome back to my vlog! Good afternoon. Actually, evening na guys. Time check tayo. It's 7:30 evening. Ayun na nga, gabi na. So, titingnan ko muna yung ating labas kung madilim na ba. Ay! O, ayan o. Kita ninyo. Hoy! Madilim na talaga. Matutulog na naman ako. Tapos pagising ko, trabaho na naman. This is our life as an OFW. Kumusta kayo mga kabayan? Hoy, ano ba yan? Mamaya mapagalitan tayo dito. Alam nyo ba na isa sa pinakaayaw ng mga Taiwanese is yung maingay? Marami ang narereklamo dito kapag maingay. Kaya kapag ikaw ay isang OFW, itigil mo yung kaingayan mo. Hindi pwede dito yung karaoke sa kapitbahay. Kasi kapag maingay ka na kapitbahay, irereklamo ka, makukulong ka, or magpe-penalty ka. Ganun sila dito kaboring. Ay, kaboring. Charot lang. So, ayun na nga, for today's video, guys, let's talk about worth it ba na magtrabaho dito sa Taiwan? Ayun na nga, pag-usapan natin yan, guys, kung worth it pa talaga na magtrabaho dito sa Taiwan habang ako ay magluluto ng dinner kasi alas 7 na and si Patrick pauwi na galing trabaho. Syempre, kailangan natin magluto ng gabihan para pagdating niya is may makakain na. Hindi ako agad nagluto kasi nga ayaw kong dumating siya na malamig na yung food. So, ang lagay is magre-ready na ako. So, noodles lang yung lulutuin ko kasi kaka-rice lang namin kahapon. So, susubukan ko pala itong kakabili ko lang na lutuan. Ang cute niya ko. Kasi ganito lang yung ina-accept itong electric stove na to. Meron kami nung malaki na, ito. Ayan o. So, hindi siya kaya noon kasi nga parang meron lang siyang limit. Kaya naman napabili ako. Pero alam nyo ba guys kung magkano lang ito? 89 NTD dun sa market sa machine po. Binili ko siya. 89 lang, ang mura oh. Nakakatuwa. Pag malapit na nga akong umuwi, magbabagahe ako ng mga ganito. Ewan ko lang kung mabilis siyang mangitim. Matetesting natin yan ngayon. So lulutuin ko yung noodles na binili ko kahapon sa PX Mart. Medyo nalulungkot ako kasi hindi ako nakagala ngayon guys. Grabe, parang ewan ko ba napaka-unlucky ng buhay ko. So ito yung lulutuin natin. Medyo nalulungkot nga ako guys kasi alam niyo talagang sinikap kong matulog kagabi ng maaga kasi nga gusto kong magala, gusto kong pumunta sa mga lugar na kung saan makakapag-relax yung mind ko sa park. Nagdayo pa naman ako sa Taipei kasi gusto kong pumunta sa Daan Park. Kaya lang pagdating ko doon, hala, umuulan ang lakas, hindi talaga ako nakalabas guys. Sa loob lang ako ng MRT, bumalik din ako. Tapos ngayon, stop na yung ulan. Sana ngayon na lang umulan, tapos kanina hindi. Itatry ko itong noodles na to na binili ko sa sa tawag dito sa PX Mart kasi nga si Patrick mahilig sa noodles. So ngayon i-try natin kung masarap ba siya. Tapos kapag masarap siya, bibili na ako nito palagi. Mayonis man, mayonis man. Sinaantay kong magkulo yung tubig guys. So ayun na nga, worth it ba na magtrabaho dito sa Taiwan? Gaya nga ng lagi kong nasasabi sa mga vlog ko kapag ako na-share ng tungkol dito sa pagiging OFW ko sa Taiwan, lagi kong sinasabi sa inyo guys na isa si Taiwan sa number 1 na pwede ninyong i-consider kapag kayo ay nag-a-apply papunta ng ibang bansa. Unang-una sa lahat, bakit ko sinasabi? Para lang sa akin Pero iba-iba kasi ang tao. May mga kapwa ako na OFW na hindi sila masaya dito sa Taiwan. Na mas gusto nila o mas prepared nila na mag-work sa ibang country. Example, Canada, Poland, sa mga Europe country, doon sa mga bansa na mas kilala kumpara sa Taiwan. Pero ako kasi guys, personally, kapag tinanong ninyo ako kung worth it ba si Taiwan, ang sagot ko is yes. Bakit? Number 1 is isa si Taiwan sa pinakamalapit sa Pilipinas na bansa kung ikaw ay magtatrabaho bilang isang OFW. Pangalawa, si Taiwan po is free country. Hindi siya masyadong mahigpit.
Pangatlo, napakaganda ng sistema nila dito pagdating sa transportation. Yung transportation nila, mabilis yung MRT, hindi sobrang crowded, maraming option, pagdating sa mga train, ganyan. Very convenient sa lahat, pati sa bus, ang ganda ng pamamalakad nila pagdating sa transportation dito. And alam nyo ba na si Taiwan is napakaliit na bansa lamang na kayang-kayang ikutin within one day kung ikaw ay magtutour, ganyan. So, pang-apat is ang mga Taiwanese is mababait naman. May mga pailan-ilan na masusungit pero mababait sila, guys. Very respectful sila, very disiplinado. Pang-lima, si Taiwan po is sobrang linis sa paligid. Walang pollution, hindi polluted, ganun. At syempre, pang-anim, ay ang klima po dito ay malamig at saka mainit. Ibig sabihin, nagwi-winter, so para ka na rin nasa Korea, Japan, and etc. o other country. Ngayon, bakit ko sinasabi na may mga kapwa tayong OFW na mas pinipili yung ibang bansa kumpara dito sa Taiwan? Yun sila yung mga tao na gusto ng ibang ambience ba or ibang paligid na gusto nila siguro is yung mga mas kilalang bansa or mas malalaki yung value ng pera. Pero para sa akin naman, guys, si Taiwan, kung lalo na kung kayo ay first timer, magandang panimula or magandang experience si Taiwan kasi kung tutuusin yung sahod dito every year nagtataas, yung tax refund binibigay nila, ganyan. Maganda yung system at pamamalakad ng Taiwan. Maayos din sila na magtrato sa mga OFW and hindi ko lang alam pagdating sa mga caretaker o mga katulong kung yung bang nararanasan ng mga factory worker is parang kagaya din. Pero pagdating naman, in general naman, pagdating sa usapang Taiwan, gaano ba si Taiwan, is okay na okay si Taiwan. Yung cost of living, oo, magastos dito sa Taiwan kasi kung tutuusin, yung gastos dito is NTD, hindi naman peso. Tapos kapag mga gusto mo ng pagkain ng Pinoy, mas mahal pa kumpara sa Taiwan food. Ngayon, yung lifestyle mo, yung cost of living mo dito is nakadepende sa isang tao yan. Kung paano ka ba mabuhay, maluho ka ba, ganyan. Hindi yan nakadepende sa Taiwan kung gaano ba yung presyo nila dito, ganyan. Nakadepende yan sa lifestyle mo. Kaya kung ikaw ay maluho, expect mo na mataas yung cost of living mo. Ngayon kung ikaw naman ay madiskarte sa everyday life mo, matipid ka and hindi ka naman bumibili-bili ng mga hindi mo naman talaga kailangan, malaki talaga yung matitipid mo, guys. Especially kung yung mga company nyo is maraming benefits. So, hindi mo kailangan mag-worry kung mataas yung cost of living mo. Ako nga, 6 years na ako dito, masasabi ko na, ayan, minsan magastos, minsan hindi. Depende talaga. Ako naman kasi, magastos ako minsan naman is kuripot ako, ganon. Kaya kung ikaw ay nag-a-apply or nagdidesisyon na mag-abroad at namimili ka ng bansa na gusto mong puntahan or sa tingin mo is ano ba yung bansa na pwede nyong piliin, pwede nyong isama sa listahan ninyo si Taiwan kasi I can guarantee naman na Taiwan is very very safe. Isa yan sa mga gustuhan ko talaga dito and maayos ang pamamalakad nila dito pagdating sa mga OFW. So far, wala pa naman akong nababalitaan dito na Pilipino na minamaltrato ng mga boss nila, yung katulong, yung mga caretaker, ganyan. Wala pa akong nababalitaan. Personally wala pa akong nababalitaan pero hindi ko alam kung may case na ng ganun. Pero sa tingin ko naman, kung ikukumpara sa ibang bansa, for example, Saudi, mas marami yung mga case na nabibiktima and talagang minamaltrato. Kaya kung ikaw, balak mo na mag-caretaker, ayan, pwede mong piliin si Taiwan sa mga option mo. And kung balak mo naman na factory worker, pwede mo din subukan kasi malay mo naman, magustuhan mo habang nag-iisip ka and nagdi-decide ka kung saan and habang dinidiscover mo yung sarili mo kung ano ba yung gusto mong gawain next or saan mo gusto next time na pumunta. Tapos,
Lalo na ngayon guys, ito pa yung pinakamahalaga kasi ito yung isa sa pinakamaganda. Recently lang nangyari na ang mga OFW dito is yung mga ID nila is nakalagay na is multiple entry na kung saan ibig sabihin you are allowed to travel like outside Taiwan. For example, you wanna go to Vietnam, Singapore, Thailand, or any country that you like. Pwede kang magbakasyon kapag halimbawa wala kayong pasok, ganyan. Nakadepende na lang kung yung company ninyo is papayagan kayo. Pero siguro kung hindi, hindi pa rin pwede. Pero si Taiwan kasi before, hindi talaga ina-allowed. Kailangan mo pang umuwi ng Pilipinas. So ngayon, multiple entry na yung nakalagay sa ID namin. So ibig sabihin, pwede na kami. So let's see kung in the future makakapag-travel ako outside Taiwan and Philippines, kung matatry kong mag-travel sa ibang bansa, tingnan natin kasi bago na yung employer ko, ina-allow na nila at walang problema as long as naman nababalik ka. So, tingnan natin sa mga susunod na kabanata ng buhay natin. So, ang dami ko nang nasabi, yung aking pinapakulong tubig hanggang ngayon ay hindi pa rin kumukulo. Baka pag dumating na si Patrick is wala pa rin yun. Mabilis lang naman itong lutuin kasi i-steam ko lang, papakuluin ko lang ito kasi luto naman na siya, ayan o. Tapos papakuluin ko lang yung sauce ng noodles. Sasamahan mo. Andiyan na si Patrick. Yeah! Hi! Andiyan na si Patrick. Why are you listening to me? Why are you listening to me? What listening to? I'm talking and you're listening to me. Huh? Why you leave me without saying goodbye? That's it. Late na pala yung pagluto ko. Nalibang kasi ako. Ay, ang tayo ng donut! But you can go in the Dawn Park Station, bro. What? You can still go in the Dawn Park Station. Right? Yeah, I just went there. And then, I cannot go outside because it's raining. I don't have any umbrella. Oh. Diba? Are you angry? No. Yes, it's done. Ow, ow. Nabulikat bigla yung aking Babe, here's your food na. That's it guys. So, kakain na kami guys. And then after that, mumuni-muni na. Huy! Bye-bye na. Bye-bye. Let's eat.